Hello, good morning guys. Happy Friday. Today is Friday. Ayan, hindi tayo busy ngayon kaya nakapag-video tayo guys. Ang tagal ko na rin hindi nakakagawa ng video para may upload dito sa YouTube channel ko, di ba? So, sobrang busy, maraming ginawa nitong nakaraang buwan at mga araw kasi alam niyo naman sa barangay ako nagtatrabaho, so nagawa tayo ng budget. Kaya medyo marami tayong ginawa. So ngayon medyo hindi tayo busy kaya mag-video tayo ha. Mag-breakfast muna tayo. Maaga nagising kaya nakapag-prepare ako ng breakfast. Minsan kasi nakakatamad. Hindi ako nagluto kung ano ba yung mga leftover. Di ba yun ang inaano ko. Pero ngayon nakapag-ano tayo guys. Nakapag-prepare tayo. Meron tayong champurado. Ayan, meron tayong champurado. Ayan. Ito. Champurado tayo, tapos meron tayong pandesal. Ayan. So, inom tayo ng tsaa. Mag-tea na muna tayo para sa health natin. Ito. Kumbaga, ito yun, guys. Ayan. Ito yung iinimin ko ngayon. Ito na lang muna iinimin ko. Hindi na muna ako magko-coffee kasi nung mga nakaraan, kape na naman ako nakakape. Di ba bawal sa akin yung magkape kasi nga nag-acidic ako. Tapos, ano siya, ano ba yun, nagpa-palpitate. So, ito, ano muna tayo. Inumin muna natin itong mga binili ng anak ko. Breakfast tayo, guys. Kamusta naman kayo dyan? Kamusta ang buhay-buhay? Kain na tayo champurado. Mag-champurado tayo. Nakain din pa kayo ng champurado. Champurado. Malagkit ng champurado. Busy rin tayo ngayong mga susunod na araw kasi may darating tayong balikbayan ulit. Darating yung balikbayan ulit natin na hipag. Yung sister-in-law ko, yung may asawang foreigner pero hindi niya kasama ngayon, siya lang. Ang sarap. Talagang champurado. Mag-tsaa muna tayo. So, itong tsaa na to, instant 7 herbs in 1. Meron siyang lagundi, malunggay, sambong, mangosteen, paragis, guyabano, tsaka avocado. Ayan. Ayan siya, oh. Ano siya, manufactured by, ano ba to? MJS Food Products from Sigsag Poblacion, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Doon siya galing. Bali, ano to? Bigay ito nung boyfriend ng anak ko galing sa Isabela. Dala niya to. Pag umuwi siya, talagang dinadalahan niya kami yan. Magpandesal tayo, mainit ang pandesal. Sarap. Yung tayong palaman. Bawal sa akin to. Pero kain ako konti. Kasi guys, di ba meron akong gallstone. So, ang gallstone kasi, bawal yung mga dairy products. So, bawal to eh. Dairy to eh. Kaya lang, dairy products ba to? Meron ba tong, teka ha, basahin natin. Diyos ko, hindi ko mabasa. Ang diliit na nakasulat, guys. Diyos ko, nan-dairy ba to? Ay, hindi ko mabasa. Sorry naman. Ang dami. Ang diliit ng sulat, hindi ko mabasa.
kumain na lang tayo. Hindi naman parati kumakain ito. So, kain tayo. Ayan. Masarap kasi itong cheesy spread ng Arla. Diba? Kamusta naman kayo, mga people? Mga guys, kamusta kayo? Anong pinagkaabalahan nyo nitong nakaraang Pasko? Nakaraang holidays? Nung nakaraang holidays, wala naman kami masyadong ganap. Kasi ilan lang naman kami sa family, di ba? 4 lang kami dito. Tapos, syempre, yung mga anak ko meron ng girlfriend, may boyfriend. So, nahati yung araw, nahati yung celebration. Syempre, Christmas, New Year, yung umaga, pumunta dun sa family. Invited sila sa family ng mga boyfriend, girlfriend nila. Kaya, nung time na yun, hindi na rin ako masyado nagluto. Nag-uwian sila nung mga hapon na. In-invite ko naman dito yung mga boyfriend, girlfriend naman nila. Nandito naman sila nung time na yun. Diba? Yung dating 4 kami, 6 na. Ha? Pagdating pala ng balikbayan namin, galing ng Canada, aalis naman sila nung gabi. Darating yan umaga eh. Aalis naman sila ng anak kong dalaga, gabi. Pupunta sila na travel sila sa Vietnam. So, travel sila sa Vietnam. Kaya, parang hanggang February 2? Parang February 2. 29 to February 2. Kain kayo, guys. Alam nyo ba, natalsikan ako ng mantika. Diyos ko. Medyo natuyo na nga lang ngayon. Ayan, no? Nakakita nyo, ayan. Natalsikan ako ng mantika. Nagprito ako ng bangus. Ayan, no? Buti na lang tuyo na. Pati hanggang likod, meron yan. Ang likod ko. Meron pa dyan. Ito sa likod. Ayan, no? Ito sa likod meron. Kasi di ba parati ako nakasando dito sa bahay. Kasi naman mainit ang panahon. Kaya lagi ako nakaganto lang. Nagluto ako ng bangus. Prito ako kasi gustong ulam ng mga bata. Tochong bangus. So, syempre, piniprito muna yun. Ako, Diyos ko po. Grabe. Naputukan. Paglagay ko. Hindi ako nakailag. Kaya ayun, puro talsik ang katawan ko. Kaya, ayoko naman na magprito ng bangus. Nakakainis. Nakalimutan ko lagyan ng harina. Ito nga palang tea, nilagyan ko ng honey para mas masarap. Sarap niya pag may honey.
Pero hindi rin ako mahilig kasi kumain ng mga tinatinapay. Tulad yan, isang pandesal lang ang makakain ko. Hindi ako ganun kahilig. Tinapay. Iniinit ko yung kanin sa rice cooker. Iniinit ko yung kanin sa rice cooker kasi magbabaon ako ng kanin. Pagpasok ko mamaya sa barangay, mag-aalmusal ulit ako dun. Kasi may ano kami natirang ulam kagabi, yung spam. Nagbabaon ako ng konting kanin, tirang kanin. Tapos kakain ako dun ng mga 10 a.m. Masarap yung lasa nitong tsaa. Sumarap lalo nung nilagyan ko ng honey. Sumarap lalo nung nilagyan ko ng honey. 'Di ba? Nung ilang araw masama ang pakiramdam ko. Kasi sobrang sinisipon ako, 'di ba? Iba kasi yung klima ngayon dito sa ibang klima ngayon dito sa atin, 'di ba? Malamig ang panahon ngayon. Kulimlim tapos medyo malamig ang panahon ngayon sa atin. Hanggang February daw yung lamig na 'yan. So, iba yung panahon, sobrang lamig. Tapos mainit sa tanghali, mainit. Tapos sa gabi, yung pahapon, sobrang lamig. Hindi na nga kami nag-e-electric pan kasi ang lamig ng simoy ng hangin, di ba? Sumalabas ka sa bahay, iba yung hangin na masalubong mo yung pag nakamotor ka. Ayun, sinipon ako maigi. Pati yung asawa ko sinipon, hindi nakapasok ng isang araw. Sinisipon kami lahat dito, tapos yung anak kong bunso, nilagnat pa. Buti na lang, naagapan ko, napainom ko agad ng gamot kasi hindi masya ka mag-inom yun eh. Talaga ako yung nag-ano ng every 6 hours, pinapainom ko siya ng gamot. By Jessic. Ayaw nga niya eh. Sinagkatsaga ko lang, ayun, nawala yung lagnat. At least nung parang 2 days, ayun, 2 days masama pakaramdam niya. Awa naman ni Lord, ayun. May mga vitamins kasi dito, hindi mga matyaga uminom. Kung hindi ko pa sa kanila ipapainom, hindi sila kukuha at iinom. Ako lang talaga yung matyagang nagpapainom sa kanila ng mga vitamins nila. Ang daming vitamins na binibili ng anak kong dalaga, pero ayan, nakatenga lahat. Kaya ang ginagawa ko talagang pag inihahain ko sa may plato nila, ilalagay ko dun para iinumin nila. Ayun, tatlo kami dito na nagkasakit, na karoon ng trangkaso. Buti nga ganun lang, sipon, nilagnat si Bunso. Awa naman ni Diyos. Tapos kagabi, dumating yung pinsan ko, si Joanne, at kasama niya si Rachel, yung pinsan kong PWD. Si Joanne nagpabentosa kaming magnanay. Kami ni Bunso, nagpabentosa kami. Alam niyo ba yung bentosa? Napakasarap sa pakaramdam. Medyo kumaan yung likod ko. May mga bilog-bilog pa ako sa likod kung makikita niyo.
Kita ba? May mga bilog-bilog ako sa likod. Hindi ko na alam kung nakikita nyo. Basta may mga bilog-bilog ako sa likod. Ano, bakat ba ng baso pag nagbebentosa? Hindi ko lang alam kung nakikita nyo. Ayan, nagpabentosa ako. Kasi nga, alam mo ba yung pag yung sinisipon ka, yung humaano ka ng ganun, parang nananakit yung dito ko. Parang may ano dito sa likod ko pumipitik. Yung humihinga, yung humihinga ka ng malalim, ano siya, yung parang may kirot sa likod mo. Pero ngayon, okay na, nawala na siya. Yung kagabi talagang grabe, yung pagkahigop nung pagkahilat ng baso, nung kandila, tsaka baso, talagang gano'n kaumbok doon, sabi ng pinsan ko, kasi sobrang yung lamig ba, nandun lahat sa likod. Kaya ayun, thank God, wala lang ako naibigay na pamasahe man lang doon sa pinsan ko. Binigyan ko na lang ng siomay, meron akong siomay dito. Binigyan ko siya. Para may pang snack sila or pang ulam ba. Ayun. Kaya yun na lang. Sayang nga hindi umabot yung asawa ko, hindi siya nakapagpabentosa kasi gabi na siya umuwi galing work. Kasi nagkatrabaho yun eh. Siguro umuwi siya mga 7:30 na nakauwi eh. Silipin natin yung resort guys ha. Pakita ko sa inyo yung resort. Wait lang. Ito yung pusa namin na gala. Pusang gala lang yan dito. Ayan, buntis. Ayan, hindi na, lagi lang siya dito. Hindi namin siya pusa eh. Kumbaga, stray cat siya. Dalawa yan sila eh. Minsan 3 pa nga, pero madalas dalawa sila dito. Pero siya laging dito. Mamaya papakainin ko yan, nahingi ng food. Buntis, ang laki-laki ng tiyan. Oh, wait lang, Atina. Ganda-ganda ng eyes niyan, blue eyes. Mamaya, bibigyan ka ng food, ha? Oh, nahingi ng food, gutom na. So, ayan. O tayo dito sa resort na, ayan. Ayan naman ang resort, oh. Diba? Ayan ang resort. So, napakalinis naman niya. Thank God, malinis ang resort. Hindi naman siguro tayo magpapabacuum mamaya. Ganda ng bulaklak. Ganda ng flower. Kalachuchi. Mga halaman ko. So, okay naman. Malinis ang buong kapaligiran. Check natin. Okay naman. Ayan, napakalinis na ating resort, diba? Ayan. So, upo muna tayo saglit dito. Muni-muni. Ang ating resort. Malinis na malinis. Ayan. Ayan. Pinaparent natin to guys. Pero ngayon parang alam niyo ba, bayad ko lang ng business permit. Ang business permit na binabayaran ko yearly dito sa resort is business permit lang yun ha. Almost nagagastos ko 12,000. So 12,000 ang halos na gagastos ko dito sa pagpapaayos ng business permit. Diba? Tapos ngayon wala naman masyadong rente kasi nga tapos na yung holidays, magkakaroon na ulit yan yung mga summer. Kasi private pool naman to, hindi naman siya yung public na pwede kahit sino. Namimili kami nung paparent namin. Hindi kami kumukuha ng masyadong marami. Okay lang naman din yun. Tsaka,
Saka isa pa, hindi naman kami makapagpa-overnight dito. Bawal. Nagrereklamo yung kapitbahay, 'di ba? So, hindi na lang muna kami yung gano'n kaano magpa-rent. Para wala na lang problema, 'di ba? Makisama tayo. Kaya puro abono ako. Puro abono lang muna. Bayad ako ng 12,000, hindi pa kasama yung mga fire permit. Kasi nagbabayad kami ng fire permit, iba pa yun na 800 plus fire permit, tapos working permit para sa akin, kumukuha ko ng mga police clearance, diba, yung mga ganun, mga gagastusin ko sa mga ganun. Iba pa yun, mga sedula, kukuha ka ng mga requirements. So, ayun, 12,000 plus yung iba pang mga yun, gastusin sa mahirap din mag-maintain, tapos gagastos ka dito. Everyday, kailangan mong maglagay ng mga chemicals, kahit hindi naman, wala namang nagre-rent. Hindi ganun kadali ang mag-maintain dito sa resort. Napakalaki ng maintenance na nangyayari. May time na may maparting masisira, kailangan mo ipagawa agad, 'di ba? Para hindi lumaki. Ayun yung mga time na ganun. Maglalabas ka talaga ng perang naiipon mo. Ayan. Kaya ako naman super alaga ako tong pool. Ayan o. Napakalinaw. Siyempre kailangan nating alagaan kasi tayo ang nag-iintindi dito tayo nagmamanage. So kailangan nating alagaan maigi. 'Di ba? Ayan. So guys, ayan na lang muna. Next time na lang ulit. Baka bukas makapag-vlog ako ulit. Makapag-video ako. Share ko ulit sa inyo. Ayan. Pasensya na dun sa mga subscriber na hindi ako masyadong nakakapag-upload. Pero bukas, try natin ulit ha. Para meron naman din akong ma-share ulit sa inyo mga bagay-bagay. Ayan. Thank you guys for watching. Please subscribe.